Ang kokopit po, ang trabaho po yan sa ating mga halaman ay mapapanatili pong buwagag ang lupa. No? Nang sa ganon, malaya pong makagala yung kanilang mga ugat, makakuha ng nutrients ayon sa kanilang pangangailangan. So 20% po na kokopit at hindi nga ilalagay. Kanina 20% po na vermicast yung ating nilagay. No? Ngayon ay ito po yung ating tatlong combination. I-mix nyo lang po mabuti ngayon yan. Ano? Paghalu-haluin nyo lang po ganito mabuti. Nang sa ganon ay kalat ng gusto. No? Dito sa ating itong ating lupa na gagamitin na pagtatamnan ng halaman tulad po ng talong. Kahit ano pong halaman ng inyo pong tatanim, basta ito pong combination na ito ay maganda na po siya. Ngayon ay lalagay na tayo ng lupa dito sa ating bote ng mineral water. No? Ito pong share ko po sa inyo ngayon ay direct planting. No? Pero pwede naman din po na ipunlaan nyo po muna yung talong. Pero ang aking binabahagi ay direct planting dahil sanay na po ako napapatubo. Kapag sanay po kayo talaga nagtatanim ay pwede mas maganda rin po yung direct planting at kayo ay urban gardener lang. So ngayon ay kukuha na tayo ng seeds. Ito pong mga seeds na ito na ating talong ay gamitan ko na po yan. Makikita nyo po nakasealed pa siya. No? Yan. Kukuha po tayo ng sa isang bote po pwede kayong maglagay ng isa o kaya dalawa. Pero ako sanay na po. Ano? Isang seeds lang po ang aking nilalagay. Napapatubo ko na kagad. No? So, tayo ng isang seeds. Sabi nga po, kung hindi pa po kayo sanay, pwede po kayong maglagay ng dalawa. No? Dalawa. Pero pag sanay na po ko, kayo, kahit isa lang. So ito po yung seeds ng ating talong. So yung seeds na pong yan ay kunin lang po, ilagay sa gitna. No? Sa gitnang bahagi po ditong bote. Yan. So ito po yung ating seeds. Ibaw nyo lang po ng 1 inch yan. Ano? Yan. Tapos tatakpan. Panatilihin nyo lang po na moist yung inyong lupa para mas mabilis po siyang tumubo. After 2 months, ayan na po yung ating mga tanim na talong. Marami na pong mga bunga. No? Lahat po sila ay may bunga na. Meron pong ready to harvest na. Meron pa pong maliliit at marami siyang flower. Ang talong po ay simpleng-simpleng alagaan at patubuin. Kapag po ganito, may mga bunga ng ganyan, may mga maliliit pang bunga para po matuloy lahat yung kanyang na-flower, dapat po ay magdilig kayo ng binabad na balat ng saging. At once a week po, mag-spray po kayo ng fermented fruit juice. Nang sa ganon, lahat po ng na-flower, matutuloy lahat po sa bunga. Tulad po nitong ating mga tanim, tingnan po ninyo. Ang ganda pong tingnan ng ating mga tanim na talong. Oh. Sementadong kalsada po yan, wala kang hanap space. Pwede po kayong magtanim ng ganito. Tingnan po natin, ayan po. Tapos may mga maliliit pong bunga, mga ready to harvest na, ayan po. Yan. Ito, ready to harvest na rin to. Ayan, tapos may maliit na bunga. Po yung ating mga tanim na talong sa mga bote ng mineral water. Yan, grabe. Nakakatuwa po tingnan, no? Ating mga tanim na talong. Gilid po ng kalsada yan, ano? Gilid ng kalsada, ating mga tanim na talong sa mga bote ng mineral water. Magtanim din po kayo nito. Simpleng-simpleng alagaan at patubuin. Yan. Enough na pagsasaluan ng buong pamilya. Lahat po ng bunga na yan ang ating mga tanim na talong. So ngayon ay harvest ako ng bunga ng aking mga tanim na talong at tayo magluluto ng masarap at masustansyang tortang talong alam Magsasaka Reporter. So gamit po itong tools na ito, na po ay kukunin natin mga bunga. Ayan. Okay. Right. Ito. Ayan.
Pwede nyo naman pong laputin ng ganyan ito, pero para po hindi masyadong masaktan yung ating mga tanim na halaman, ano, kapag nilapot mo, baka po masira yung sanga. So mas maganda po ganito, no? Lagyan natin dito. Naman. Ayun. Eto. Ayan. Nako, pantay-pantay po yung laki nila, no? Sarap. Ito po yung pinakamasarap na bahagi ng paghahalaman, ano? Yung humaharvest ka ng bunga. Ayan. Ito pa. Ayun. Ayan. Grabe. Ang lalaki po, no? At pantay-pantay po yung laki ng ating na-harvest na bunga ng ating tanim na talong. Samahan niyo naman po ako magluluto ng masarap at masustansyang tortang talong ala magsasakang reporter. Tara po! So ito po yung ating talong matapos natin pong mailaga, no? So ngayon sisimulan na natin ang pagluluto. So ngayon isama na natin ibang ingredients sa itlog, ano? Yung itlog binati na rin po natin. So yun na po natin ilagay yung durog na paminta. Alright, sunod na natin ang asin. Yan. Okay. Asin ihaluin po natin. Yan. Alright. Sindi natin ka lang. Alright. Yun. Painitin natin ng kawali. Painit ng kawali, lagay na yung mantika. Yan. Alright. So, ayun, ibababad na natin ang ating talong sa ating sangkap. Alright. Babad po natin dyan. Okay, bababad po natin lahat. Ating talong sa sangkap tulad po ng itlog. Tapos po ay lagyan natin lahat. Yan. Ayan ay lutuin na natin. Lagay na natin sa kawali na may mantika. Yan. Yan. Napakasimple lang po nito, no? Yan. As lagyan po natin ng sangkap sa ibabaw. Yan, para po mas malasa, no? Mas sasarap. Yan. Yan po, ibabaliktad natin. Yan. Okay. No? Ang bango. Right. Isa pa, babaliktad natin. Ayun. Ayan, ganda po ng texture ng ating tortang talong. Ayun, ay una natin. Ay luto na po yan. Yan. Isa pa. Ayun. Yan, tapos ganun lang po, salang-salang lang po yung iba pa, no? Pero ito na yung ating naluto. So ito na po yung ating bagong lutong tortang talong ala magsasakang reporter. Yan. Ganda po ng kanyang texture, katakam-takam ng itsura. So ngayon po ay titikman natin ang ating bagong lutong tortang talong ala magsasakang reporter kung gaano po ito kasarap, no? Ito po, pwede po kayo magsawsawan. Ako po ito, toyo at kalamansi, no? Tapos may siyang isang sili, no? Para medyo mahanghang ng bahagya. Pwede rin pong magsawsawan kayo ng ketchup o kaya naman po kung gusto nyo kahit walang sawsawan dahil timplado na yung ating talong, meron ng mga sangkap, no? So ito, kuha tayo, lagyan natin ng konti dito sa ating sawsawan na ginawa at titikman natin. Grabe! Napakasarap! Manamis-namis mo yung lasa, no?
Dahil kaka-harvest lang po ng ating talong. Ha? Apa? Sarap! Magluto po kayo nito, no? Diyak po magugustuhan ng buong pamilya, lalo na po yung mga chikiting, yung mga bata. Kapag hindi po sila mahilig sa gulay, ito po, tortang talong po ang gawin po ninyo. Champion! Grabe, sarap niya. Dahil bagong harvest yung ating talong, talaga naman, oh, lasang-lasa siya, no? At ang ingredients na ating ginamit, tulad ng paminta, no? Tapos yung kaunting asin at yung ating yung itlog, no? Napakasarap po. Talagang nagmi-mix po ang lasa. From garden to table. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po kung nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po. Happy farming! God bless! Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Jocelyn Sese. Sir, ilang beses po ba magdilig ng MSG fertilizer sa ating mga tanim na halaman? Salamat po. Thank you very much, Jocelyn. Pwede kang mag-apply o magdilig ng MSG fertilizer isang beses sa isang linggo o once a week. Tanong naman mula kay Melanie Pangilinan. Sir, pambagyo lang po ba ang lavender? Meron po kasi akong tanim dito sa Rizal, pero napapansin ko parang nalalanta ang kanyang mga daon. Salamat po. Thank you very much, Melanie. Kahit saang lugar, mabubuhay mo naman ang lavender plant. Ano? Ako nga, yung mga Baguio beans, yung pechay, Baguio, cauliflower, repolyo, ubas, nakakapagtanim ako dito sa amin. Sabi nila, sa malamig na lugar lang yan. Basta i-apply mo yung TLC. Tender Love and Care. Susuklian yan ng ating mga tanim para sila ay mapakinabangan. Tanong naman mula kay Imelda Jacusalem. Sir, talaga po bang balat lang ng saging ang pampabunga ng mga halaman like ng mangga? Salamat po. Thank you very much, Imelda. Isa lang ang balat ng saging. Pwede ka rin mag-spray ng fermented fruit juice, foliar fertilizer yan. Yung balat ng saging, pwede mo namang ipandilig. So isa lang yan sa mga concoction na itinuturo natin na pampabunga, pampabulaklak sa ating mga tanim na halaman na namumunga. Tanong naman mula kay Joey Okaba. Sir, ang talong po ba ay gaano kadalas diligan? Salamat po. Thank you very much, Joey. Ikaw ang mag-assess kapag nakita mo tuyo na yung lupa, magdilig ka ng yung mga tanim na talong. Pwedeng twice a day, pwedeng 3 beses sa isang araw, lalo na kapag matinding sikat ng araw. Yes mo, Dapat mapapanatiling moist yung lupa. Kapag ganyan, ay kahit 1 beses sa isang araw mo lamang diligan kapag moist yung lupa. So yes mo ang iyong mga tanim na halaman. At ang uling tanong natin ay mula kay Jessie Baldonadi. Sir, pwede rin po bang itanim ang bawang na nabibili sa palengke o grocery? Salamat po. Thank you very much, Jessie. Yes, pwede nga itanim yan, Yung mga nabibili nating bawang, luya, sibuyas, yung may tubo na. Pwede yang itanim sa ating mga garden, Lalo na kung kayo urban gardener na, kahit sa mga bote ng mineral water, ay pwede yang itanim. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Soylo Gomez, Den Roque, presidente ng SJA Batch 86, Rodel Alfonso, Maria P. Sarazona, Aspi Aspiliaga, Lerma Lunar, Alex Puentes, Alex Giao, retired General Marcelino Pedroso, Papa P ng District 1 Tondo, Manila, Tatay Roberto Rehano, Edith Castillo, Margie Vargas, Dennis Enabor Paharda, Joko Santoyo,
Nanay Nori at Tatay Susing Kadigting, Ma'am Peng Bartolome, Ma'am Fatima Patio, Ma'am Lydia Dizon Canlas, Romeo and Esosa Fernandez and family, The Singing Santiago Sisters at Marjon Dominic Manhot. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Mer Lyson, kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.